MTB MLE2 Tagalog. Ika-4 na markahan, Aralin 2. Pagtukoy at paggamit ng pang-uri sa pangungusap. Itong ating tatalakayin ngayong araw. Handa na ba kayo makinig at matuto? Kasanayang pagkatuto at koda. Identify and use adjectives in sentences. Ang sanayang gawain ito ay nagawa para lalong madagdagan ang inyong kaalaman at lalo pang mapaghusay ang inyong paggamit sa mga pang-uri sa pangungusap. Sa ating mga nakaraang aralin, ating napag-usapan kung ano ang pangalan at panghalip. Nais kong balikan muna natin ang mga ito upang lalo ninyong maintindihan at matukoy ang mga pang-uri sa pangungusap. Natatandaan niyo pa ba kung ano ang mga pangalan? Mahusay. Ang pangalan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ang pangalan ko ay Joshua. Ano kaya ang pangalan sa pangungusap? Magaling! Ang salitang Joshua ay isang pangalan. Ito ay ngalan ng tao. Samantalang ang panghalip naman ay mga salitang panghalili sa mga pangalan. Siya ay aking estudyante. Siya ay aking estudyante. Ano kaya ang panghalip sa pangungusap? Magaling! Ang salitang siya ay isang panghalip. Ngayon naman ay pag-aralan natin kung ano ang pang-uri. Ano nga ba ito? Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan ng mga pangalan o panghalip. Sa Ingles ay mga adjectives. Si Joshua ay may itim na buhok. Si Joshua ay may itim na buhok. Ang salitang itim ay isang pang-uri. Ito'y naglalarawan sa kulay ng buhok ni Joshua. Ang pang-uri ay maaring bilang o dami, laki o sukat, katangian, kulay, at hugis. Para lalo ninyong maintindihan ang mga ito, narito ang mga halimbawa. Ang mga pang-uring ginagamit upang matukoy ang bilang o dami ay
marami, kaunti, 5, 10, at 100. Ito'y halimbawa ng mga pang-uring ginagamit upang matukoy ang bilang o dami. Sampu ang lapis ni Manuel. Ano ang pangalan sa pangungusap? Ano ang may bilang na 10? Tama, ang lapis. Ito ay halimbawa ng pangalan. Ito'y ngalan ng isang bagay. Sa ating pangungusap, ano ang sinasabi tungkol sa lapis ni Manuel? Ilarawan niyo ito. Magaling! 10 ang lapis ni Manuel. Ang pang-uri na naglalarawan sa pangungusap ay 10. Pang-uri na bilang. Narito naman ang mga pang-uring nagsasaad sa laki o sukat. Halimbawa ng mga ito ay mahaba, maiksi, malaki, maliit, at makitid. Ang mga ito ay pang-uring naglalarawan sa laki o sukat ng mga pangalan o panghalip. Mahaba ang buhok ni Rosa. Ano ang mahaba? Magaling ang buhok ni Rosa. Ito ay isang halimbawa ng pangalan. Ano naman kaya ang pang-uri sa ating pangungusap? Ano ang sinasabi tungkol sa buhok ni Rosa? Tama! Ang buhok ni Rosa ay mahaba. Ang salitang mahaba ay isang halimbawa ng pang-uri na naglalarawan sa laki o sukat. Sunod na pang-uri ay pang-uring naglalarawan sa katangian. Halimbawa ng mga pang-uring naglalarawan sa katangian ay mabait, masaya, maganda, matalino, at masipag. Si Ana ay masipag na bata. Si Ana ay masipag na bata. Sino ang inilalarawan sa ating pangungusap? Magaling, si Ana. Ito ay pangalan, ngalan ng tao. Sa ating pangungusap, ano ang sinasabi tungkol sa kanya? Magaling. Si Ana ay masipag. Ito ay pang-uring
naglalarawan sa katangian ni Ana. Sunod ay pang-uring naglalarawan sa kulay. Pula, bughaw, itim, puti, at luntian. Mapuputi ang mga ibon na nasa bukirin. Mapuputi ang mga ibon na nasa bukirin. Ano ang mga nasa bukirin? Tama, mga ibon. Ito'y pangalan ng ngalan ng hayop. Ano naman ang sinasabi tungkol sa mga ibon? Paano sila inilarawan? Magaling! Ang mga ibon ay mapuputi. Ang salitang mapuputi ay halimbawa ng pang-uri na naglalarawan sa kulay. Pang-uring naglalarawan sa hugis. Meron tayong hugis bilog, parisukat, parihaba, tatsulok, at hugis puso. Pabilog ang mukha ni Marco. Pabilog ang mukha ni Marco. Ano ang pabilog? Magaling ang mukha ni Marco. Saan pangungusap na pabilog ang mukha ni Marco? Ano ang sinasabi tungkol sa mukha ni Marco? Tama! Ito ay pabilog. Ito ay pang-uri na naglalarawan sa hugis. Ngayong alam niyo na kung ano ang mga pang-uri, magkakaroon tayo ng mga gawain. Gawain 1. Hanapin ang mga pang-uri sa bawat pangungusap. Hanapin ang mga pang-uri sa bawat pangungusap. Unang bilang, masaya ang mga bata sa kanilang mga laruan. Masaya ang mga bata sa kanilang mga laruan. Ano ang pang-uri sa pangungusap na ito? Ikalawang bilang, malaki ang bahay ni Mang Cardo. Malaki ang bahay ni Mang Cardo. Anong pang-uri sa pangungusap? Ikatlong bilang, 5 kaming magkakapatid. 5 kaming magkakapatid. Ano ang pang-uri sa pangungusap? Ang hapagkainan ni Ted ay bilog. Ang hapagkainan ni Ted ay bilog. Ano ang pang-uri sa pangungusap? Ikalimang bilang, malamig ang klima sa Baguio. Malamig ang klima sa Baguio. Ano ang pang-uri sa pangungusap? Gawain 2. Basahin ang mga sumusunod na pang-uri. Isulat sa patlang kung ito ay nagsasaad ng bilang, sukat, katangian, kulay o hugis. Unang bilang, matulin.
matulin. Ito ba'y nagsasaad ng bilang, sukat, katangian, kulay, o hugis? Ikalawang bilang, 1,000. 1,000. Ito ba'y nagsasaad ng bilang, sukat, katangian, kulay, o hugis? Ikatlong bilang, parisukat. Parisukat. Ito ba'y nagsasaad ng bilang, sukat, katangian, kulay, o hugis? Ikaapat na bilang, maliit. Maliit. Ito ba'y nagsasaad ng bilang, sukat, katangian, kulay, o hugis? Ikalima, kahel. Kahel. Ito ba'y nagsasaad ng bilang, sukat, katangian, kulay, o hugis? Gawain 3. Bilugan ang pang-uri sa bawat pangungusap. Kahunan ang salitang inilalarawan nito. Bilugan ang pang-uri sa bawat pangungusap at kahunan naman ang salitang inilalarawan nito. Unang bilang, tahimik sa aming nayon kaya gusto kong magbakasyon doon. Tahimik sa aming nayon kaya gusto kong magbakasyon doon. Ikalawang bilang, si Kuya Ramon ay masunurin sa kanyang mga magulang. Si Kuya Ramon ay masunurin sa kanyang mga magulang. Ikatlong bilang, matataas ang mga puno sa aming likod bahay. Matataas ang mga puno sa aming likod bahay. Ikaapat na bilang, ang kanyang kuko ay hugis biluhaba. Ang kanyang kuko ay hugis biluhaba. Ikalimang bilang, si Kaloy ay may kayumangging balat. Si Kaloy ay may kayumangging balat.